Laking pagkagulat ni Lorena nang ibalita ni Atty. Marcelo ang isang napakabigat na balita. Pinatay si Father Lester. Si Father ang taong buong tapang na tumistigo para sa kanya, ang paring naging tinig ng katotohanan sa loob ng korte. Parang gumuho ang mundo ni Lorena sabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Paano nga ba mawawala sa isang iglap ang taong nagsilbing lakas at pag-asa niya sa laban? Samantala, kumalat ang balitang ito at napanood ni na Wilfred, Dennis, Amber at Ronnie sa telebisyon. Hindi makapaniwala si Wilfred. Paano nagawa ng isang tao ang pumatay ng pari? Wala na ba talagang takot sa Diyos ang mga tao ngayon? Agad na sumabat si Dennis. Wala nang iba kundi ang mga taong wala ng kaluluwa. Walang konsensya at kayang tapakan kahit ang banal. Nagkatinginan sina Wilfred at Amber. Sa puso nila, isang bagay ang malinaw, lalo lang pinatibay ng pagkamatay ni Father Lester na nagsasabi siya ng totoo. At kung ganoon, malinaw na hindi si Lorena ang may kasalanan. Ang mas nakakatakot pa, nangangahulugan ito na malapit lang sa kanila ang tunay na killer. Nakikisama, nakikitawa, pero nananabik sa panibagong biktima. Dumating na nga ang takdang oras ng pag-ikot ng kapalaran. Habang unti-unting lumilinaw ang kaso ni Lorena, si Wilfred naman ay para bang binuhusan ng malamig na tubig. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. Hindi siya naniwala kay Lorena. Mas pinili niya pa ang magalit kaysa sa tiwala at hinayaan niyang lasunin ng mga sulsol ni Ronnie ang kanyang puso. Mas masakit pa, siya mismo ang dahilan kung bakit nabaon sa sobrang stress si Lorena at nawala ang kanilang anak. Hindi na mapakali si Wilfred kaya nagpunta siya kay Lorena sa kulungan. Lorena, mahina niyang sabi, nag-aalala ako para sa'yo. Baka ikaw na ang susunod na patahimikin ng killer. Kailangan mo mag-ingat. Ngunit bigla itong sumabog sa galit. Concern? Pasigaw na sagot ni Lorena. Ngayon lang, pagkatapos mong ipamukha sa akin na ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Pagkatapos kong mawala ng anak dahil sa iyo at sa mga ginawa mong sakit, ngayon ka lang nag-alala. Tahimik si Wilfred. Wala siyang ibang nagawa kundi ang yumuko habang binabalot ng matinding pagsisisi ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang desisyon ng korte. Hawak ni Lorena ang kanyang rosaryo, todo dasal, puno ng pag-asa. Si Ronnie naman ay hindi mapakali, pawis na pawis at ramdam ang matinding kaba. Para bang unti-unti nang nabubuo ang bangungot na pilit niyang iniiwasan. At sa wakas, binasa na ng tagapagsalita ng korte ang hatol. Ang akusadong si Lorena ay not guilty. Parang lumipad ang puso ni Lorena sa tuwa. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay luha ng kalayaan at tagumpay. Sa wakas, makakalaya na siya. Samantalang si Ronnie unti-unting nilalamon ng pangamba dahil alam niyang hindi magtatagal, lalabas din ang lahat ng baho niya. Ngayon ikaw, naniniwala ka rin ba na may sabwatan sina Ronnie at Dennis sa pagkamatay ni Joy? Kung oo ay click lamang ang like at subscribe button para updated ka sa mga susunod pang kabanata. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at opinyon. Maraming salamat sa iyong panonood.